Sa mundong ito, may isang batang tinuring na pangit, walang silbi, at sobrang hirap sa buhay, si Will, isang batang aksidenteng nagising ang isang maalamat na kapangyarihang kayang burahin ang buong sangkatauhan, pero pinili niyang itago ito at magpanggap na isang normal na bata. Isang gabi, mag-isa siyang umuwi sa kanyang apartment at nagluto ng simpleng pagkain, pero bago pa man siya makakain ay nakatulog siya sa sobrang pagod, nang muling magmulat ang kanyang mga mata ay isang ganap na kakaibang handaan ang bumungad sa kanya. Tumingin siya sa plato at sa refleksyon nito ay nakita niya ang isang mukhang hindi kanya, napagtanto niyang isa na siyang maliit na bata sa ibang mundo, napapalibutan ng mga music hero at masasayang tao. Sa una akala niya ay napadpad lang siya sa ibang bansa, pero agad niyang napansin na hapon ang wika ng lahat sa paligid, kaya inisip niyang panaginip lang ito, pero masyadong totoo ang lahat lalo na nang malasahan niya ang pagkain sa sandaling mahawakan niya ito. Pumikit siya at sinubukang magising. Pero isang boses ang tumawag sa kanya at inutusang tumayo. Isang matandang lalaki ang gumising sa kanya at sinabing ipakilala niya ang sarili sa mga bisita, hinakay siya nito sa gitna ng mga tao at pinagsalita. Nanginginig sa takot si Will, na ngayon ay tinatawag na Shingo, habang tinititigan siya ng mga matatanda, hanggang sa sumingit ang isang bahagyang mas matandang bata na nagngangalang Eric at ipinakilala siya bilang nakababatang kapatid niya. Sinabi nitong mahaba raw ang buong pangalan niya kaya Will na lang ang tawag sa kanya ng lahat. Umupo si Eric sa tabi niya at tinanong kung bakit siya tila lutang kanina, at nang hindi makasagot si Will ay ipinaliwanag ni Eric, dahil 5 taong gulang pa lang daw siya na ang magpapaliwanag ng lahat, ngayon daw ay kasal ng kanilang nakatatandang kapatid na si Kurt na pinakasalan si Amelie, ang ikalawang anak ng maharlikang si Maine. Matagal daw nahirapan ng kanilang ama na humanap ng mapapangasawa para kay Kurt kaya sobrang saya nito nang pumayag ang isang anak ng maharlika. Doon napagtanto ni Will na kabilang din pala sila sa uring maharlika. Habang tumatagal ang gabi at patuloy ang inuman at palakpakan, pilit pa ring inaayos ni Will ang sarili niya sa bagong katawan at sa kakaibang sitwasyon, pero nakahinga siya ng maluwag dahil naiintindihan niya ang wika at nakakabasa pa ng mga karatula. Base sa engranding selebrasyon, inakala niyang mayaman ang pamilya, at dahil ikatlong anak siya ay hindi na niya kailangang mag-alala sa pagkain o trabaho, kaya kinuha na lang niya ang tinidor at kumain na parang walang kakaiba. Pero sandali lang ang tuwa niya, kinaumagahan ay halos manginig siya sa nakita niyang almusal, tuyong tinapay na lipas at isang mangkok ng malabnaw at hindi masarap na sabaw. Mas lalo siyang nabahala nang makita niyang kinakain ito ng kanyang pamilya na parang normal lang, at nang tumingin siya sa paligid ay napansin niya ang nagbabalat na wallpaper at ang lumang mesang kahoy na pinagpukpok lang. Nang bumalik si Eric mula sa pangangaso ay nagtanong si Will ng litong-lito kung bakit kahapon ay may napakalaking handaan pero ngayon ay parang sobrang hirap nila. Ipinaliwanag ni Eric na hindi nila pwedeng aipakitang kawawa sila sa mga bisita kaya tinakpan nila ang bitak na pader ng mga kurtina at naghanda lang ng masasarap na pagkain para sa gabi ng kasal, at ngayon ay balik na ulit sila sa normal na buhay na puro lipas na tinapay at malabnaw na sabaw. Sa isip ni Will, kahit papaano bilang ikatlong anak ng isang pamilyang maharlika ay may mamanahin siyang maliit na lupa. Pero muli siyang nagulat nang batiin siya ng isang kapatid na nagngangalang Helmet, at maya-maya pa ay dumating ang dalawa pang kapatid na sina Paul at Herman. Dagdag ni Eric, may dalawa pa silang kapatid na hindi umattend ng kasal, at doon tuluyang bumagsak ang katotohanan kay Will, hindi lang pala sila mahirap, siya pa ang ikawalong anak ng isang bagsak na pamilyang maharlika. Sa kabila ng lahat, tila masaya pa rin ang kanyang mga magulang na magkasama sa kanilang silid. Sinimulan ni Will unawain ang mundong kinalalagyan niya, nakatira sila sa isang kahariang tinatawag na Helmet na ang kabisera ay tahanan ng halos 1 milyong tao, sa malayong timog ay ang Blair Duchy. At mas malayo pa roon ang probinsyang tinitirhan nila, ang lupain ng mga Balmenites, isang liblib na kanayunan na may halos 800 residente lamang, at doon siya nabibilang bilang ikawalong anak ng isang naghihikahos na angkan. Habang unti-unting nasasakal sa limitasyon ng bago niyang buhay, napansin ni Will ang tatlo niyang kapatid na nagpapaalam sa kanilang ina, agad siyang lumapit para alamin ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Eric na aalis na ang mga ito dahil ang lupain ay hindi nahahatiin pa para sa kanila. Sa pamilyang iyon, malinaw na si Kurt bilang panganay ang magmamana ng lahat habang si Herman naman ay ipapakasal sa isang sangay ng pamilya, at ang natitirang mga kapatid ay kailangang magsimula mula sa wala sa kabisera at tuluyang mawawalan ng titulong maharlika. Pinayuhan ni Eric si Will na pagtuunan ng pansin ang pag-aaral dahil iyon na lang ang tanging makakatulong sa kanya, at pagkatapos ay umalis na ito, iniwan si Will na masakit ang dibdib habang nagpapaalam sa kanyang mga kapatid. Diretso si Will sa lumang aklata ng pamilya para maghanda sa hindi tiyak na kinabukasan, pero ang nakita niya lang ay mga tula at romantikong nobela. Habang ibinabalik niya ang isang libro sa estante, aksidente niyang natamba ang isang kahon mula sa itaas, at sa loob nito ay may isang papel at isang kristal na orb.
Nakasulat sa papel na ang orb ay isang magic test stone na ginagamit para sukatin kung may kakayahan ng isang tao sa mahika. Halos balewalain na sana ni Will ito dahil sa paniniwalang hindi totoo ang mahika hanggang sa maalala niyang nasa ibang mundo na siya ngayon. Habang patuloy siyang nagbabasa, nalaman niyang isa lang sa bawat 1,000 tao ang may sapat na mana para makagamit ng mahika. Unti-unting nawala ang pag-asa niya pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbabasa. Nakasaad din doon na hindi namamana ang talento sa mahika at kahit sino ay pwedeng magkaroon nito. Ang orb ay para lang maglantad ng kakayahan. Kahit hindi siya naniniwalang ganoon siya kaswerte, nagpa siya pa rin si Will na subukan. Inilapag niya ang orb sa mesa at sinubukang iPad alloy ang mana dito, gaya ng inaasahan ay walang nangyari sa una, hindi siya nadismaya, pero bigla na lang itong nagliwanag ng sobrang puti. Sa sandaling iyon, isang lalaking mahaba ang buhok sa gitna ng kagubatan ang nakaramdam ng kakaibang presensya. Sa loob ng mansyon, nanatiling nakatulala si Will sa nasaksihan niya at muling hinablat ang papel para maghanap ng paliwanag. Nakasaad doon na kapag maliwanag ang liwanag ng orb, ibig sabihin ay pambihira ang talento sa mahika ng taong iyon at dapat siyang mag-aral sa ilalim ng mga espesyal na guro. Hinanap ni Will ang buong aklatan para sa mga librong pangmahika, pero puro nobela, travel stories, at tula lang ang nandoon, walang kahit isang magic book. Habang naghahanap pa siya ay pumasok ang kanyang ama at tinanong siya kung may iba pa bang libro, inamin ng ama na hindi siya marunong magbasa at iyon lang talaga ang mga librong pag-aari nila. Saka inutusan si Will na pumunta sa gubat para mamulot ng panggatong. Sa gubat, sinubukan ni Will na gumamit ng mahika gamit ang isang sanga ng puno, pero kahit anong gawin niya ay walang nangyari at lalo lang siyang nainis. Bigla niyang narinig ang isang boses na tumatawag sa kanya at mula iyon sa isang lalaking mahaba ang buhok na bumababa mula sa langit. Mukhang tuwang-tuwa ang lalaki nang makita siya at tinanong ang kanyang pangalan, pero sa takot ay tinangkang takutin ni Will ang lalaki gamit ang hawak niyang sanga. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa pagkabigla niya, kinuha ang sanga at mahinahong itinapon iyon, saka ipinakilalang isa siyang salamangkero. Ngunit ang sanga ay nahulog sa bangin at tumama sa isang malaking bato na gumulong pababa. At nang tumingin sila ay nakita nilang bumagsak iyon sa isang dambuhalang mabangis na baboy ramo. Binuhat ng baboy ang bato at masamang tumitig sa kanila, iniisip na sinubukan nila itong patayin, saka biglang sumugod. Sa sobrang takot ay tumakbo sana si Will, pero hinawakan siya ng salamangkero at pinigilan, saka iniunat ang kamay patungo sa baboy at sinabi kay Will na isipin ang wind magic. Nanginginig man sa takot ay sinunod ni Will ang utos at inisip ang mana na dumadaloy sa kanyang katawan. Pareho silang nagliwanag ng berde habang nagtitipon ng mana sa kamay ni Will. Habang papalapit ang baboy at halos magpanik na siya ay tuluyang nabuo ang spell at isang malakas na bugso ng hangin ang sumabog mula sa kanyang kamay at itinulak ang baboy paatros. Hindi nito natalo ang halimaw at lalo lang itong nagalit, kaya sa pagkakataong iyon ay ginamit ng salamangkero ang sarili niyang mahika at itinapon ang baboy sa malayo. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang Alfred Rainford, isang dating salamangkero ng Blair Duche, at sinabi kay Will na may pambihira siyang talento at balang araw ay hihijitin pa niya siya. Pag-uwi ni Will ay bumalik ang lungkot niya tuwing oras ng kainan, ang hapunan ay tsaa na parang tubig ang lasa, malayong malayo sa masarap na tsaa na ininom niya kasama si Alfred. Matapos ang insidente sa baboy ramo ay nakipagtsaa si Alfred kay Will at sinabi nitong gusto niya siyang turuan ng mahika, nagulat si Will at sinabi niyang wala siyang pambayad, pero sinabi ni Alfred na hindi niya kailangan ng pera, gusto lang niya ng estudyante. Bago sila magsimula ay binalaan niya si Will na itago ang kanyang mahika dahil kapag nalaman ng iba ang talento niya ay baka pilitin siyang gawing susunod na pinuno ng pamilya imbes na si Kurt at magdulot iyon ng gulo sa mana. Hindi pa lubos na naintindihan ni Will ang ibig sabihin noon, kaya ipinaliwanag ni Alfred kung gaano talaga kalakas ang mahika, higit pa sa kayang isipin ni Will, at agad nang nangako si Will na itatago niya ito. Kinabukasan ay nagsimula ang unang pagsasanay nila na tinatawag na capacity matching, kung saan kailangan itugma ni Will ang kanyang mana capacity sa isang taong mas mataas ang mana kaysa sa kanya. Naghawakan sila ng kamay at pinaikot ang mana sa kanilang mga katawan, namangha si Will sa lakas ng mana ni Alfred at binati siya nito nang magtagumpay siya. Inamin ni Alfred na nag-alala siya dahil ang mana capacity ay tinutukoy na mula sa kapanganakan, pero hindi lang natapatan ni Will ang mana niya, nalampasan pa niya ito at hindi pa rin niya naabot ang limitasyon niya. Higit pa sa inaasahan ng talento ni Will. Samantala sa bahay, nakatitig ang ama ni Will sa magic orb na nasa estante at nagtataka kung bakit ito nailipat, naalala niyang naroon si Will ilang araw na ang nakalipas at natawa na lang. Natawa rin si Kurt at inisip na nadismaya lang si Will nang matuklasang wala siyang talento sa mahika. Pero sa totoo lang ay nasa gitna si Will ng pagsasanay sa fire magic.
Pinuri siya ni Alfred dahil natutunan niya ang ganoon kahirap na spell sa loob lamang ng ilang araw, at nagdala rin si Alfred ng isang basket ng gulay mula sa bundok para isipin ng pamilya na namumulot lang si Will sa gubat. Kinagabihan ay pinuri ng pamilya si Will sa dami ng dala niya, pero nakaramdam ng kakaiba si Kurt at tinanong kung saan niya nakuha ang ganoong uri ng gulay. Napagtanto ng ama na tumutubo iyon sa kabilang panig ng ilog na walang tulay, kaya't sandali niyang naisip kung lumipad ba si Will gamit ang mahika. Natawa na lang siya sa ideyang iyon, pero si Kurt ay nagsimulang maghinala na baka talagang ang may taglay na kapangyarihang mahika si Will. Ilang araw ang lumipas at makikita sina Will at Alfred na lumilipad sa himpapawid habang nagsasanay si Will ng trackang magic. Ramdam niya ang panginginig ng lupa sa ibaba at nang matunton niya ang target ay pinakawalan niya ang batong pinalipad ng hangin na tumama sa isang ibon. Niluto nila ito at sabay na kumain. Inilabas ni Will ang bote ng maanghang na sauce at inalok si Alfred, pero ni hindi man lang ito naanghangan. Habang kumakain ay binalaan siya ni Alfred na huwag pasukin ang mas malalim na bahagi ng kagubatan dahil naroon ang mga halimaw na lampas sa kakayahan niya, pati na rin ang mga bihirang kayamanan at halamang gamot, ngunit ang sinumang pumasok doon ay hindi na kailanman nakabalik. Matapos kumain ay umamin si Will na pakiramdam niya ay binabantayan siya ni Kurt at saan man siya magpunta ay sinusundan siya nito. Agad na naunawaan ni Alfred na nahalata ni Kurt na may taglay na mahika si Will at natatakot itong maagawan ng pwesto bilang susunod na leader ng pamilya. Ngunit sinabi ni Will na wala siyang interes Ma'am dahil puro gulo lang iyon at ayaw niyang magdulot ng alitan sa mga kapatid niya. Sa totoo lang ay hindi rin niya alam kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Kaya iminungkahi ni Alfred na maging isang adventurer at agad itong nagustuhan ni Will, kaya nagsimula siyang mangarap para sa kinabukasan. Bigla na lang may lumitaw na demonyong aura sa braso ni Alfred, kaya mabilis niya itong hinawakan at itinago kay Will habang pilit na ibinabalik sa loob ang aura. Alam niyang hindi pa iyon ang tamang panahon. Sa hapunan ay sinabi ni Will sa pamilya niya na balak niyang maging adventurer. Natuwa ang nakatatanda niyang kapatid, ngunit sinabi ng ama nila na wala silang sapat na pera para ipasok siya sa Adventurer Academy. Sa sumunod na pagsasanay ay ipinakita ni Alfred kay Will ang lungsod kung saan naroon ang akademya. Ang BR isang masiglang commercial city kung saan maraming sumasali sa mga merchant guild. Napagtanto ni Will na maaari siyang kumita at magbenta ng mga produkto roon, ngunit kailangan muna niyang matutong maglakbay. At ang paraan ay teleportation magic, particular ang flight magic. Hinawakan ni Alfred ang mga braso ni Will at bigla siyang itinaas sa langit. Sa una ay sumigaw si Will na parang bata hanggang sa bumagal si Alfred. Pagdating nila sa itaas ay namangha si Will sa napakagandang tanawin ng malawak na mundong ginagalawan niya ngayon. Nang gabing iyon ay muling inatake si Alfred ng sumpa. Kinabukasan ay nagsanay si Will ng flight magic at sinabi ni Alfred na iyon na ang huli nilang sesyon. Nakiusap si Will na huwag siyang iwan dahil 2 linggo pa lang silang nagsasanay, ngunit pinatahimik siya ni Alfred at sinabing desidido na siya. Sa hapunan ay nabanggit ng ama nila na may lumitaw na Whisperer of the Dead sa kagubatan. Ipinaliwanag niyang isa itong naglalakad na bangkay na mukhang tao at nakakapagsalita ngunit patay na at walang nararamdaman, at makalipas ang ilang taon ay magiging isang walang isip na zombie. Doon naalala ni Will na malamig ang katawan ni Alfred at kaya nitong kainin ng maanghang na sauce na walang reaksyon. Sinakluban siya ng takot kaya agad siyang lumipad papunta sa madilim na kagubatan para hanapin si Alfred. Ilang beses siyang natamba dahil sa dilim, ngunit nakarating din siya. Binalaan niya si Alfred tungkol sa undead at pilit siyang hinihila palayo, ngunit inamin ni Alfred na siya mismo ang Whisperer of the Dead. Ikinwento niyang 5 taon na ang nakalipas nang samahan niya ang duke sa paghahanap ng gamot para sa may sakit nitong anak, ngunit sinalakay sila ng hukbo ng mga halimaw. Lumaban siya para protektahan ng duke, ngunit masyadong marami ang kalaban at naubos ang kanyang mana. Dahil sa matinding pagsisisi at huling kahilingan ay naging isang walking corpse siya, at ang hiling na iyon ay maipasa ang kanyang kaalaman sa mahika sa isang tao. Nang malaman niyang natagpuan na siya ni Will ay napuno siya ng matinding ginhawa dahil maaari na siyang magpahinga. Iisa na lang ang kailangang gawin ni Will, ang linisin siya gamit ang holy magic. Tumanggi si Will sa una, ngunit ipinakita ni Alfred kung paano mabilis na kumakalat ang kamatayan sa katawan niya at malapit na siyang mawala ng ulirat at maging isang walang isip na zombie. Agad niyang tinuruan si Will ng light magic at habang binibigkas ni Will ang incantation ay nagsimulang masunog ang itim na aura sa paligid ni Alfred. Napasigaw si Alfred sa sakit, ngunit patuloy pa rin siyang hinihikayat. Umagos ang luha ni Will dahil ayaw niyang magpaalam sa kanyang guro, ngunit sinabi ni Alfred na tandaan niya ang lahat ng itinuro sa kanya. Inalala ni Will ang lahat ng aral, yumuko, nagpasalamat at tuluyan na siyang pinalaya mula sa paghihirap bilang isang walking corpse. Bahagyang tumawa si Alfred habang unti-unti siyang naglaho sa liwanag at pinayuhan si Will na mabuhay ng buong buo. Pinunasan ni Will ang kanyang luha na punong-puno ng lungkot at nangakong igagalang ang huling habilin ng kanyang guro.
Makalipas ang ilang taon ay nagpaalam si Will sa kanyang ina at umalis ng bahay upang tuparin ang pangarap na maging adventurer. Punong-puno ng mga trainee ang Adventurer Academy at sa isang silid-aralan ay nagpakilala ang mga bagong estudyante, nagpakilala ang isang asul ang buhok na si Luis at sinundan ng isa pang babae na si Ina. Matapos magpakilala si Will ay namigay ng mga form ang instructor para sagutan at ito ang pinakamalalang bangungot ng mga estudyante lalo na kay Will dahil kailangan nilang bumuo ng team para sa group work. Sa hapunan ay mag-isa lang na nakaupo si Will habang magkatabi naman sina Luis at Ina. Napansin nila na si Will lang ang scholarship student sa klase. Sinabi ng isang estudyante na si Erwin na napakalakas ng magic ni Will kaya inamin mismo ng instructor na wala na itong may turo pa. Dagdag pa niya na sino mang sasali sa team ni Will ay siguradong magiging madali ang buhay sa academy kaya lahat ay lumalayo, ngunit may plano si Erwin at naniwala siyang mag-isa si Will dahil sinusuri pa nito ang mga estudyante kaya kung hahamunin nila siya bilang si Erwin ang pinakamahusay na swordsman, si Luis ang pinakamalakas na fighter at si Ina ang top lancer ay maaari nila siyang makumbinsi na sumali sa team nila, samantala walang kaalam-alam si Will sa iniisip nila at nagpa siya siyang makipagkaibigan kaya inalok niya sila ng mga pampalasa na dala niya ngunit bago pa siya makapagsalita ay pumasok ang isang grupo ng estudyante at inanunsyong sasali si Will sa Axe Trio team nila at wala nang iba. Ni hindi man lang naintindihan ni Will ang sinasabi nila at dahil sa selos sa pagiging malapit ng iba ay tahimik siyang bumalik sa upuan niya. Sa sumunod na klase ay inutusan sila ng mga instructor na manghuli at sabik si Will na bumuo ng team ngunit nalaman niyang may grupo na ang lahat. Sa kabilang mesa ay tinanong ni Luis kung dapat ba nilang imbitahan si Will ngunit tumanggi si Erwin dahil naniniwala siyang ang pagpili ni Will na mag-isa ay isang hamon sa kanila kaya kailangan nilang manghuli ng mas marami upang maabot ang antas niya. Makalipas ang ilang oras ay ipinakita ng mga estudyante ang kanilang mga nahuli at buong pagmamalaking iniharap ng team ni Erwin ang tatlong buo na boar. Sa mismong sandaling pumasok si Will, binuksan niya ang magic pouch na iniwan sa kanya ni Alfred at isa-isa niyang inilabas ang mga hayop hanggang sa mapuno ang buong mesa. Matapos masaksihan ng lakas niya, tuluyang sumuko ang Axe Trio sa pagre-recruit sa kanya at nagsiyalisan ng mga estudyante. Si Will, na hindi sinasadyang nalamangan ng lahat ay tumanggap ng gantimpalang pera para sa kanyang hunt. Balak sana niyang yayain ng lahat na kumain, ngunit paglingon niya, wala nang natira. Nang gabing iyon, ikinwento ni Erwin sa mga babae ang kanyang buhay na halos kapareho ng kanila dahil hindi sila ang panganay sa pamilya, kaya palagi silang minamaliit. Mas masaklap pa ng magising ang kanilang talento at mas naging malakas sila kaysa sa mga kamag-anak nila, kaya iniwasan sila ng mga magulang at kapatid dahil sa hiya. Pakiramdam nila ay unti-unting nawawala ang mga pangarap nila dahil lamang sa pagkakasunod ng kapanganakan, kaya nangako silang hindi sisuko at gagawin ang lahat para kilalanin sila ni Will at ang kakayahan nila. Kinabukasan, pumasok sina Erwin, Luis, at Ines sa malalim na kagubatan at agad silang inambush ng maraming lobo. Sa kabutihang palad, naghahunt din si Will sa malapit at naramdaman niya sila gamit ang trakang magic, kaya naisip niyang baka ito na ang pagkakataon para magkaroon ng kaibigan at dali-dali siyang rumispond. Desperadong lumaban ng tatlo, ngunit sobrang dami ng kalaban. Nasugatan si Erwin at mas dumami pa ang mga lobo hanggang sa dumating si Will. Sa isang spell lang, umangat ang mga bato mula sa lupa at bumuo ng matibay na pader na pumihil sa anumang makalapit sa kanila. Matapos ang insidente, humingi sila ng tawad kay Will at inamin na gusto lang talaga nilang kilalanin ang sarili nilang lakas. Naguluhan si Will, ngunit inamin nila na ang ginamit niyang spell ay S-rank na antas na hinding-hindi nila maaabot, kaya napagdesisyonan nilang isuko ang ideya ng pagbuo ng team kasama siya. Muntik na silang pigilan ni Will ngunit biglang pumasok ang instructor na masayang inanunsyo na inimbitahan silang lahat ng duke sa isang piging. Nag-ingay ang buong klase sa prestihiyosong imbitasyon ngunit may nagsabi na malinaw na inimbitahan lang sila dahil gustong makilala ng duke ang dakilang kaklase nilang si Will. Nang marinig iyon ay nakaramdam si Will ng lungkot dahil sa mababang tingin nila sa sarili nila. Ang tanging hindi masyadong nag-react ay sina Erwin, Luis at Ina dahil abala sila sa pag-iisip kung ano ang isusuot nila. Sa piging ay napatunayang tama ang hinala dahil pumasok ang duke at hindi pinansin ang iba at dumiretso kay Will. Nagpakilala siya bilang Duke Amadeus, binati si Will at inimbitahan ito sa isang pribadong pag-uusap, ngunit ikinagulat ng lahat ng yayain ni Will sina Luis, Ina at Erwin at buong tapang na ideklarang sila ang kanyang team. Sa palasyo ni Duke Amadeus ay ipinakilala si Will sa Royal Magician na si Bran na dati ring guro ni Alfred. Ipinaliwanag ni Bran na 7 taon na ang nakalipas nang bigla niyang maramdaman na nawala ang presensya ni Alfred at dahil isa itong walking corpse ay inakala niyang natupad na nito ang huling hiling at nakahanap na ng estudyante.
Napansin niyang mula si Will sa parehong lugar kung saan namatay si Alfred at hawak nito ang magic pouch kaya tinanong niya kung estudyante siya ni Alfred at umamin si Will. Nang tanungin kung paano namatay si Alfred ay sinabi ni Will na nilinis niya ito gamit ang holy magic. Nalungkot si Bran na isang bata ang nagpalaya sa kanyang guro ngunit taos-pusong nagpasalamat dahil sa wakas ay natagpuan na ni Alfred ang kapayapaan. Matapos iyon ay ibinalik ni Will ang lahat ng laman ng pouch na lumabas na mga lumang military supply ng Duke na dinala ni Alfred nang pumasok siya sa kagubatan noon. Matapos ang pagpupulong ay napag-usapan ni Ina ang mga narinig nila at nakaramdam sila ng hiya sa maling paghusga kay Will dahil napagtanto nilang pare-pareho lang sila, mga nakalimutang bunso ng marangal na pamilya. Nang bumalik si Will ay humingi sila ng tawad at inamin na balak lang nilang gamitin ang lakas niya para gumanda ang buhay nila kung sakaling sumali siya sa team. Natawa si Will at inamin na ginagamit din niya sila dahil ayaw lang niyang mag-isa sa harap ng nakakatakot na Duke. Kaya niya sila isinama. Sa kanya sinabi na gusto niya talaga silang maging ka-team at sabay-sabay silang tumawa at tinanggap ang isa't isa. Biglang pumasok ang Duke at sinabi kay Will na may gantimpala siya sa pagbabalik ng mga gamit ni Alfred. Ito ay 1,000 gold coins at bukod pa rito ay mamanahin niya ang lahat ng ari-arian ni Alfred. Nang gabing iyon ay kumain si Will sa bago niyang mansyon ngunit dahil sa sobrang laki nito ay muli niyang naramdaman ang pag-iisa at naisip niya kung pwede bang tumira roon ang mga kaibigan niya. Makalipas ang ilang panahon, ay naglalakbay sina Will at ang kanyang mga kaibigan sakay ng isang magical airship patungong kabisera para dumalo sa kasal ni Eric. Sobrang excited si Luis at nagsuot ng napakagarbong damit para mapansin. Ang pamilyang Brandt, napapakasala ni Eric, ay puno ng mga makapangyarihang tao. Habang si Erwin ay mahigpit na kumakapit sa poste sa takot na mahulog, si Brandt, na nagsisilbing gabay nila, ay pinakalma siya at sinabing imposibleng bumagsak ang airship. Ngunit biglang dumilim ang ulap at lumitaw ang isang dambuhalang bone dragon. Maraming pasahero ang nataranta at nagsigawan sa takot. Sinubukan ng crew na pakalmayan sila sa pagsasabing naroon ang dakilang magician na si Bran, ngunit sa totoo lang ay tumanggi si Bran na lumaban dahil hindi niya alam kung paano talunin ang undead dragon dahil hindi siya marunong ng holy magic, ngunit may kilala siyang kaya. Tumingin siya kay Will. Sinubukan ni Will na tumanggi, ngunit tiniyak ni Bran na magtatagumpay siya tulad ni Alfred. Gamit ang flight magic, ay sumugod si Will patungo sa dragon. Nagbuga ito ng itim na ulap, ngunit sa huling sandali ay nakapaglagay si Will ng barrier, habang ang airship ay pinrotektahan ni Bran ng isang napakalaking magic barrier. Nagsimulang mag-cast si Will ng holy spells at nakuha ang atensyon ng dragon. Sinugod siya nito, ngunit iwas siya ng iwas gamit ang flight magic hanggang sa matapos niya ang incantation at tinamaan ng dragon ng banal na liwanag. Sinubukan nitong gumanti, ngunit winasak ng spell ni Will ang atake nito at matinding napinsala ang katawan. Sa huling sandali, ay ayaw ng dragon na mamatay mag-isa, kaya nagpakawala ito ng desperadong huling atake. Agad na bumuo si Will ng protective barrier, at ilang sandali pa ay bumagsak ang dragon at nagkalasog-lasog ang mga buto nito. Kinolekta niya ang mga ito sa magic pouch, at sa gitna ng mga buto ay natagpuan niya ang isang dragon gem. Sumabog sa kasiyahan ng buong airship matapos ang laban. Ipinakilala naman ni Bran sa kanila ang isa sa dati niyang katim na si Orsho, na ngayon ay isang merchant. Kinabukasan, ay halos lahat ay may matinding hangover dahil sa magulong selebrasyon, maliban kina Will at ang kanyang mga kaibigan na tahimik na nakatanaw sa paparating na kabisera. Pagdating nila, ay agad silang iniwan ni Bran at tumakas, iniwan sila sa pangangalaga ng merchant na si Oreo. At sa mismong sandaling iyon, ay lumapit ang mga knight ng hari. Isang alamat ang pumatay ng dragon. At iyon si Will, kaya nagpasalamat ang mga knight at hiniling na sumama siya sa kastilyo. Iniwan siya ng mga kaibigan niya sa tarangkahan at sinabing mauuna na sila sa bahay ni Eric. Pumasok si Will kasama si Oreo para humarap sa hari, at sa mismong pagpupulong ay ginawaran siya ng hari ng titulong 6th rank baron bilang gantimpala sa kanyang kabayanihan. Sa bahay ni Eric ay pinag-usapan ni Bran at ng iba ang biglaang pag-angat ng ranggo ni Will at hindi makapaniwala si Eric dahil paano nangyari na nalampasan ng nakababatang kapatid niya ang ranggo ng sarili nilang ama. Mas lalo pang nakakagulat dahil pinayagan si Will na magtatag ng sariling noble lineage. Kinabahan ng mga kaibigan niya na baka tumigil na siya sa pagiging adventurer pero pinakalma sila ni Bran at sinabing hindi siya lilimitahan ng titulo. Samantala, sa kastilyo, ay halos malunod na si Will sa gulo dahil nagtatalo ang mga noble tungkol sa presyo ng dragon bones at dragon gem na dinala niya. May gustong ibaba ng sobra ang halaga habang may gustong itaas ng todo. Buti na lang at pumasok si Hall, ang pari, at iniligtas si Will sa kaguluhan sa pagsasabing kailangan nilang bilhin ang mga iyon sa patas na presyo at tapusin na ang usapan.
Doon, ipinaliwanag ni Oreo na lahat ng nasa loob ay sinusubukang hilahin si Will sa kani-kanilang panig mula sa mga merchant hanggang kay Hall, na gustong i-recruit siya sa simbahan. Makalipas ang ilang sandali, ay pinayagan na rin siyang umalis, ngunit paglabas niya pa lang ng kastilyo, ay may isang lalaking sumisigaw at kumakaway ng sibat sa harap niya. Ipinaliwanag ni Oreo na malamang isa itong knight na gustong maging retainer niya, at sa kabutihang palad, ay agad itong inaresto ng mga gwardya. Sa kasal ni Eric, ay napansin ni Will na balisa ang mga nakatatanda niyang kapatid dahil wala pa silang naihahandang wedding gift at magmumukha silang walang lasa sa harap ng ibang noble. Nagpadala si Kurt ng mensahe na wala na silang pera at mas masama pa rito ay maaaring masira ang reputasyon ng dukedom na kanilang pinaglilingkuran dahil iisipin ng iba na hindi sila tinulungan ni Duke Amadeus kahit inaasahan sa mga noble na suportahan ang kanilang mga vassal, ngunit dahil sa pride ng ama nila ay hindi siya humingi ng tulong. Nang makita ni Will ang kaba sa mga mukha nila ay agad niyang sinabi na siya na ang sisigat sa wedding gift. Naging matagumpay ang kasal ni Eric at masayang pumalakpak si Will, pero sa loob-loob niya, ay napagtanto niyang mas nakakapagod pala ang buhay noble kaysa sa inaakala niya. Matapos ang seremonya, ay inabot ni Oreo kay Will ang hinahanap niyang item sa lungsod, isang banga ng soybeans. Agad na nag-teleport si Will kasama ang mga kaibigan at pamilya niya sa bago niyang mansyon, at buong magdamag silang nagluto habang ginagamit ni Will ang magic para pabilisin ang fermentation ng soybeans para makagawa ng masarap na sabaw. Matapos nito, ay sabay-sabay silang kumain, at doon, tahimik na nangako si Will sa sarili na magiging pinakamahusay siyang noble na kaya niyang maging. Makalipas iyon, ay nagpunta si Will kay Hall para magpabinyag bilang pasasalamat at nagbigay pa siya ng malaking donasyon. Sa sandaling iyon, ay may kumatok at pumasok na may dalang tsaa, at napatigil si Will nang makita ang dalagang may hawak ng tray. Nagpakilala siya bilang Elise, ang apo ni Hall. Sa oras na tumayo si Will para magpakilala, ay may kakaiba siyang naramdaman at napagtanto niyang may taglay na mahika si Elise. Kinumpirma ito ni Hall at isiniwalat na si Elise ay may holy healing magic, isang pambihirang kakayahan, lalo na't si Will ay purification magic lang ang kayang gamitin. Tinutulungan ni Elise ang mga sugatan sa simbahan at tinagurian siyang isang saint, ngunit ang totoo ay gusto ni Hall na mamuhay siya ng normal at balang araw ay mag-asawa, dahil galing siya sa isang noble family at marami na siyang natanggap na marriage proposals. Pabirong sinabi ni Will na sasali rin siya sa kompetisyon pero idinagdag na bata pa siya. Pumayag si Hall at sinabing pwede silang ikasal kapag mas matanda na sila. Tumawa si Will at tumango, ngunit isang malungkot na tawa yon dahil sa unang pagkikita pa lang ay tila nakatakda na ang engagement nila. Kalaunan ay nagtsaa si Hall sa hardin at kinausap ang kanyang kasambahay kung tama ba ang desisyon niya. Nakuha na nila ang pahintulot ng hari, kaya kahit si Duke Amdes ay hindi na makakatutol, at higit sa lahat ay malinaw ang benepisyo ng pag-ugnay ng pamilya nila kay Will. Una, ang Reg Along ibinigay niya, isang kaba ng ginto na nagpapakita na nauunawaan niya ang kapangyarihan ng simbahan. At dahil Viscount ang ranggo ng pamilya nila, ay malaking pakinabang ang mapang-asawa ng isang batang at may talentong baron tulad ni Will. Sa bahay ng kapatid niya, ay ipinaalam ni Will sa team ang engagement, at lahat ay masaya para sa kanya, maliban kay Will mismo, dahil gusto sana niyang makilala muna ang babae bago maitali sa kanya. Ipinaliwanag ng mga kaibigan niya na normal lang iyon sa mundo nila, at maging si Eric ay hindi nakita ang asawa niya hanggang sa araw ng kasal. Kaya pinapikit nila si Will at nilagyan ng clown makeup. Bilang isang clown, ay nakapaglakad si Will sa kabisera nang walang nakakakilala sa kanya bilang Dragon Slayer. Sinabi ni Erwin na bumili siya ng regalo para sa magiging asawa niya, kaya napaisip si Will kung ano nga ba talaga ang iniisip ni Elise. Matapos mamili, ay nabangga niya ang parehong lalaking kanina ay gustong maging retainer niya, at kahit sinabi ni Erwin na walang makakakilala sa kanya, ay nakilala pa rin siya ng lalaki dahil sa ngipin niya. Ilang sandali lang, ay nagtipon ng mga tao at nagsimulang magmakaawa ang mga knight na tanggapin sila bilang tauhan. Habang ang lalaking iyon ay nagyayabang sa pag-ikot-ikot ng sibat, agad na nag-teleport si Will bago pa lumala ang kaguluhan. Pag-uwi niya, ay sinabi ni Eric na ang pinakamainam na solusyon ay pumili agad ng personal retainer para maitaboy ang iba. Masiglang nagtaas ng kamay si Erwin at nag-alok ng serbisyo, at agad pumayag si Will. Napatigil si Erwin sa gulat dahil hindi niya inasahang matatanggap siya ng ganoon kabilis. Kinuha ni Will ang Reg Along binili niya para kay Elise at umalis ng kastilyo habang nanatiling tulala si Erwin. Gamit ang teleportation, ay tahimik na pumasok si Will sa mansyon ng pamilya Hall nang hindi napapansin. Muntik na siyang maabyutan ni Hall kaya napilitan si Will na magtago, at nang makita siya ni Elise, ay hinawakan niya agad ang kamay nito at isinama sa pagtatago bago pa sila makita ng lolo niya.
Palihim silang umakyat sa bubong kung saan inilabas ni Will ang mga biskwit na binili niya para kay Elise kahit halos durog na ito sa kakatakbo. Itinago niya ang mga biskwit sa likod at nagtanong kung pwede ba silang mag-usap sandali. Nang tanungin niya si Elise tungkol sa engagement ay ngumiti ito at sinabing masaya siya dahil pinili siya ng kanyang lolo at ikinagagalak niyang mapang-asawa ang Dragon Slayer. Samantala, sa bahay, ay ibinalita ni Erwin kina Ina at Luis na opisyal na siyang retainer ni Will, at agad na inis ang dalawang babae dahil buong araw silang namili nang wala palang silbi. Naisip nilang magpa-appoint din kay Will, pero mayabang na sinabi ni Erwin na sa ilalim niya sila magtatrabaho dahil siya ang unang retainer. Nang dumating sina Eric at ang asawa nito, ay umalis si Erwin kasama sila, at doon nakaisip si Luis ng bagong plano para malampasan si Erwin, ang maging concubine ni Will. Pagdating ni Will, ay sinubukan siyang akitin ni Luis gamit ang bago niyang damit at kakaibang kilos, pero walang naintindihan si Will at dumiretso lang sa paglakad. Nang gabing iyon, ay pinunit ni Luis ang bago niyang damit para mas maging kaakit-akit habang hinihikayat siya ni Ina, at inamin niyang ginagawa niya iyon para sa araw na kilalanin na rin siya ng pamilya niya kapag napangasawa niya si Will at nakapagtayo siya ng sariling dojo. Naging determinado rin si Ina. Samantala, ay nakatanggap si Will ng imbitasyon sa hapunan mula kay Elise. Kinabukasan, ay sabay silang kumain, at pagkatapos, ay paalis na sana si Will nang lapitan siya ng mga tauhan ni Hall at sabihing dapat siyang magbigay ng regalo bilang alaala ng unang labas nila. Kaya nagtungo silang dalawa sa isang jewelry shop na puno ng singsing at mga hiyas na iba-iba ang kulay at hugis, pero para kay Will, ay mukha lang itong mumurahin. Mahinahong sinabi ni Elise na hindi kailangang mahal ang piliin. Pero tiniyak ni Will na marami siyang pera, lalo na matapos ang gantimpala sa dragon. Napansin niya ang isang simpleng singsing sa sulok at kahit sinubukan siyang pigilan ng tindero dahil masyado raw itong payak para sa engagement, ay nakita ni Will ang kislap sa mata ni Elise, kaya yon ang binili niya. Lumabas na 6 na beses pala itong mas mahal kaysa sa iba dahil gawa ito sa magic stone. Pauwi sakay ng karwahe, ay tinanong ni Elise kung alam ba niyang magic stone yon dahil sabi ng tindero. Ay kaya nitong mag-imbakan ng malaking mana, kaya inakala niyang iyon ang dahilan ng pagbili niya. Ngunit ipinaliwanag ni Will na hindi iyon ang rason kundi dahil pakiramdam niya ay bagay ito kay Elise. Inamin din ni Will na nakakapagod ang buhay niya sa kabisera dahil sa pressure bilang Dragon Slayer, at kasabay nito, ay hinangaan niya si Elise na buong buhay ay tiniis ang bigat ng pagiging isang saint. Pagkatapos, ay nilagyan niya ng magic ang singsing, kaya nagliwanag ng pula ang loob ng karwahe at lumikha siya ng ilusyon ng parang mga bituin sa paligid nila. Namangha si Will sa tanawin habang si Elise ay nakatingin sa kanya nagulat sa pagiging tapat niya. Nang gabing iyon, ay tinanong ni Hall ang kanyang kasambahay kung ano ang tingin nito kay Will, at sinabi nitong mahirap siyang basahin, ngunit may isang mahalagang bagay, si Will lang ang taong hindi tumingin kay Elise bilang isang saint, kundi bilang isang ordinaryong babae. Samantala, ay naglilibot sina Erwin, Luis, at Ina sa kabisera at tinanong ni Erwin kung kamusta na ang plano nila para mapasagot si Will. Pero sinabi nilang hindi sila nagmamadali dahil abala na ito kay Elise at hihintayin na lang ang pagbabalik niya. Biglang dumating si Elise at mabuti na lang ay wala siyang narinig sa usapan. Sinabi ni Erwin na ipinatawag si Will sa kastilyo, ngunit dumating si Elise para makilala sila at malaman kung anong klaseng tao si Will base sa mga kaibigan niya. Sa kastilyo naman, ay hiniling ng hari na pumatay si Will ng isa pang dragon, at dahil nasa serbisyo siya ng hari, ay wala siyang magawa kundi tanggapin. Ipinaliwanag ng Knight Commander kina Will at Bran ang sitwasyon dahil nagkukulang sa pagkain ang kabisera at nais nilang paunlarin ang kalapit na lupain, ngunit ito ay pag-aari ng sinaunang dragon na si Greyor. Para matalo ang ganitong halimaw, ay kailangan nila ng makapangyarihang mga mage, kaya ipinatawag sina Will at Bran. Nag-alinlangan si Will kung kakayanin ba talaga nilang talunin ang Ancient Dragon. Ngunit tiniyak ng hari na may sasama pa sa kanila. Pumasok ang isang lalaki, yumuko sa hari, at masiglang nagpakilalang agad silang aalis para talunin ang dragon, at ito si Arms, ang palace mage, na kahit mukhang mandirigma ay isa palang napakalakas na salamangkero. Sabay-sabay silang lumipad, at mabilis na nauna si Arms sa bilis na ikinagulat ni Will. Patungo sila sa kampo ng hukbo para pagplanuhan ang labanan. Sa bahay ni Eric ay ipinaliwanag niya ang buong detalye ng misyon ni Will. Dahil hindi lang dragon ang papatayin nito, kundi pati ang mga halimaw na maaaring sumalakay sa mga nayon matapos mamatay ang dragon. Binigyan din si Will ng pahintulot na bumuo ng pansamantalang hukbo. Nagtaka ang lahat kung bakit hindi isang makapangyarihang noble na may sariling hukbo ang inatasan, ngunit ipinaliwanag ni Eric na usaping politika iyon, dahil kung isang may lupang noble ang gumawa, ay maaari niyang angkinin ang lupa. Samantalang si Will ay paper noble na walang teritoryo, kaya pera at medalya lang ang matatanggap at mananatili sa royal family ang lupa.
Sa sandaling iyon, ay may ingay sa labas ng tarangkahan dahil maraming knight ang nagtipon para mag-alok na maging tauhan ni Will, kabilang ang lalaking may sibat. Ito ang bubuo sa pansamantalang hukbo niya, at nang makita ni Erwin ang dami, ay naawa siya sa magiging leader nila, ngunit sinabi ni Eric na si Erwin mismo ang magiging commander, dahil habang nasa misyon si Will, ay ang kanyang retainer ang kailangang pumalit. Hindi agad pumayag si Erwin, pero pinakalma siya ng iba, at sa sumunod na mga araw, ay pinamunuan niya ang pansamantalang hukbo na binubuo ng mga bunsong anak ng mga noble at mga alagad na walang pinaglilingkurang amo, na lahat ay naghahangad ng karangalan para umangat ang katayuan nila. Tuwing gabi, ay nakaupo si Erwin sa loob ng kanyang tolda kasama ang mga babae, at doon na tuluyang nakaramdam ng takot sina Luis at Ina dahil ito ang una nilang totoong laban. Mabuti na lang at karaniwang mga halimaw lang ang makakaharap nila, samantalang ang unang kalaban ni Will ay isang skeletal dragon. Maya-maya ay may dumating pang isa para sumama sa kampanya, at ito ay si Elise, na dahil mahusay sa healing magic, ay nagboluntaryong tumulong. Nagtanong siya tungkol kay Will, at ipinaliwanag ni Erwin na nagkampo ito malapit sa kinaroroonan ng dragon at balak umatake pagsikat ng araw. Nang sumikat ang araw, ay tumayo sina Will, Bran, at Arm sa ibabaw ng teritoryo ng dragon, na isang napakalaking hukay na puno ng mga batong parang kuko. Naramdaman ng berdeng ancient dragon ang presensya nila at nagising, habang ang dagandong ng sigaw nito ay ang hudyat ng simula ng labanan. Agad ginamit ni Arms ang kanyang magic at binago ang katawan niya na parang baluting kalasag na may hawak na dambuhalang martilyo. Tumalon siya ng mataas patungo sa lumilipad na dragon at malakas na ibinagsak ang ulo nito pababa. Namangha si Will sa lakas ni Arms dahil ang mahika nito ay ginagawang purong pisikal na puwersa ang mana, at ang baluti niya ay mas matibay pa kaysa sa karaniwang magic barrier. Nang ibagsak ni Arms ang dragon sa lupa, ay sinabihan ni Bran si Will na maghanda dahil todo lakas na pinipigilan ni Arms ang halimaw. Napaisip si Will kung kailangan pa ba talaga siya, ngunit ipinaliwanag ni Bran na mabilis maubos ang mana ni Arms. At kapag nangyari iyon ay mamamatay siya, kaya kailangan lang nitong pigilan ng dragon hanggang sa matapos ni Will ang laban. Nagbigay ng senadorya si Arms, at agad nagcast si Will ng spell at tuluyang napatumba ang dragon. Samantala, sa kampo ng hukbo, ay nakatitig si Elise sa malayo habang iniisip si Will, at dinalhan siya ni na Erwin ng almusal para gumaan ang pakiramdam niya, at ipinatikim pa ang paboritong pagkain ni Will na miso soup. Gumaan ang usapan hanggang sa dumating ang isang sundalo na may balita na matagumpay na napatay na ni Will ang dragon. Sa battlefield, ay inilagay ni Will ang bangkay ng dragon sa kanyang magic pouch, at dahil hindi kalakihan ang gantimpala ng misyon, ay napag-usapan nilang ibenta na lang ito. Ngunit binalaan siya ni na Arms at Bran na hindi pa tapos ang pinakamahirap na bahagi, at hindi maunawaan ni Will kung ano pa ang mas mahirap kaysa pumatay ng dragon. Pinaalala ni Bran na hindi isang malakas na halimaw ang pumatay kay Alfred, kundi ang dagsa ng napakaraming kalaban. Makalipas ang ilang oras, ay nasa kampo si Elise na walang tigil sa paggagamot ng mga sugatang sundalo. Dahil sunod-sunod ang dinadala mula sa frontline sa dami ng mga halimaw. Sinabi ng mga sundalo na kung hindi dahil sa mga mage, ay matagal na silang napatay, kaya lalo pang nag-alala si Elise para kay Will. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paghil buong gabi hanggang sa napilitan siyang gamitin ang magic na nakaimbakan sa singsing na bigay ni Will. Nang tuluyan itong maubos ay umupo siya sandali at tinanong ng isang knight kung totoo bang engaged siya sa Dragon Slayer, at kinumpirma niya ito sabay tanong kung ayos lang ba si Will sa unahan. Sinabi ng knight na hindi lang siya ligtas kundi siya pa ang dahilan kung bakit nananalo sila, at ang mga bayani raw tulad ni Will ay hindi karaniwan. Naalala ni Elise ang usapan nila ni Will na ayaw niya sa salitang bayani dahil sa bigat na dala nito, kaya nakaramdam siya ng lungkot sa mga sakripisyong tahimik na pinapasa ni Will. Nangako siya sa sarili na mananatili sa tabi niya at gagampanan ang tungkulin niya bilang isang saint, kaya ipinagpatuloy niya ang paggagamot, at nang maubos na ang mahika ay humingi siya ng mga gamit medikal para magamot pa rin ang sugatan. Biglang may sumugod na sundalo at nagbalita ng tagumpay, ngunit kailangan daw ng rescue team dahil may nasugatan. Natarante si Elise at patakbong nagtungo sa battlefield. Sa takot na si Will yun, dinaanan niya ang ilang sundalo at nalaman na ang sugatan ay isa pala sa mga kapatid ni Will at hindi siya. Saka may tumawag sa pangalan niya at iyon ay si Will na ligtas, at masayang makita siya. Nang makitang ayos siya ay bumigay ang tuhod ni Elise sa pagod at nawala ng ulirat. Paggising niya ay nakaupo si Will sa tabi niya at sinabi nitong narinig niya ang balita sa frontline kung paano ginamo ni Elise ang lahat ng bumalik na sugatan, at kung paanong dahil sa lakas ng saint ay nakipaglaban ang lahat hanggang dulo. Tumayo si Will para kumuha ng tubig, ngunit hinawakan ni Elise ang kamay niya at sinabing ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ayaw niyang tawaging bayani. Maya-maya ay dumating si Arms at niyakap si Elise, at laking gulat ni Will nang malaman na tiyuhin pala ito ni Elise.
Makalipas ang ilang araw ay lumipat sina Will at ang mga kaibigan niya sa bagong bahay at dahil sa kanilang mga nagawa ay tuluyan na silang nanirahan sa kabisera, bumisita si Elise na may dalang miso soup at masayang tinanggap ni Will at nilinaw niya ang isang bagay dahil akala niya ay engaged din si Will kina Luis at Ina dahil kasama niya silang nakatira. Agad ipinaliwanag ni Will na mga katim lang sila ngunit sinamantala niya ang pagkakataon para itanong ang opinyon ni Elise tungkol sa concubines at wala naman itong tutol tulad ng iba kaya hindi na rin nakatanggi si Will na muling mag-alok sina Luis at Ina na maging concubines niya. Kinabukasan ay dumalo silang lahat sa isa pang kasal ngayong para kay Herman ang ikalawang kapatid ni Will na naging knight. Pakiramdam ni Will ay lahat sa paligid niya ay patuloy na umaangat sa buhay lalo na siya habang nakatuon ang mata ng buong kaharian sa kanya. Matapos ang seremonya ay inanunsyo ang paparating na grand tournament kung saan obligado ang bawat noble na sumali kahit isang beses at ang mga kategorya ay swordsmanship, spearmanship, archery at hand-to-hand combat. Dahil noble si Will ay inakala ng lahat na sasali siya sa sword category at naisip niya kung pwede bang palakasin ang katawan gamit ang magic tulad ni arms ngunit ipinaliwanag ni Eric na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng magic sa torneo. Tuwing umaga ay sabay na tumatakbo sina Luis, Ina at Erwin at palaging nagrereklamo si Erwin dahil gumagamit ng magic ang mga babae para palakasin ang katawan at sana raw ay may sapat din siyang mana. Habang tumatakbo sila ay napatingala sila at nakita si Will na casual na lumilipad sa itaas nila. Kalaunan ay sinabi ni Bran sa mga babae na inutusan sila ni Duque Amadeus na sumali rin sa torneo dahil kailangan nilang patunayan na sila ay mga noble hindi lang sa pangalan kundi pati sa kakayahan kaya agad huminto sa pagtakbo ang dalawa at nagsimulang magsanay ng walang magic, samantalang si Erwin ay tamad na umupo sa sofa dahil para sa kanya kahit matalo siya ay wala namang magbabago. Sa mismong sandaling akala ni Erwin ay kaya na niyang humabol ay binalaan siya ni Bran na kung magpapatuloy siya sa ganitong lagay ay magmumukha lang siyang pabigat at maaari siyang tanggalin sa grupo. Habang naghahapunan ay ibinunyag ni Will na bumaba na sa pwesto si Ferren ang dating kampyon ng torneo para bigyang daan ng iba kaya mas malaki na ang tsansa nilang sumikat. Sa kanya tinanong kung pwedeng isama si Elise sa team at agad pumayag ang lahat dahil napakahalaga ng healing magic niya. Pero si Erwin ay biglang natarante sa takot na matabyunan at sumigaw na mananalo siya sa torneo kahit anong mangyari. Kinaumagahan ay buong lakas na tumakbo si Erwin at nalampasan pa ang mga babae habang si Will naman ay halos himatayin na sa pagtakbo sa likod nila. Sa weapon training ay hirap na hirap si Will kontrolin ang espada niya at kalaunan habang nag-ensayo ang iba ay nakatulog na lang siya sa kama sa sobrang pagod. Si Erwin naman ay nag-ensayo hanggang magdugo ang mga kamay niya pero tumanggi siyang tumigil kaya nagsimulang maniwala ang mga babae na baka manalo nga siya. Ngunit dumating ang masamang balita dahil iniutos ng hari na sumali si Ferren bilang pader laban sa mga mas batang noble. Gumuho ang loob ni Erwin at ikinulong niya ang sarili sa kwarto. Sinubukan siyang aliwin ng mga babae at sinabing ayos lang matalo ngunit pumutok siya sa galit at sinabing hindi nila maiintindihan ang pakiramdam niya dahil may magic sila habang siya ay wala. Nasaktan ng mga babae at iniwan siyang mag-isa. Kinaumagahan ay tinanong ni Erwin si Will kung itatapon ba siya sa team kapag natalo siya sa torneo, pero tulog pa rin si Will at nang magising ito ay inamin niyang siya man ay may kinatatakutan dahil nag-aalala siya kay Elise na hindi kailanman nag-training ng katawan at takot sumali sa team. Dahil dito, ay napagtanto ni Erwin na lahat sila ay may sariling pangamba, kaya humingi siya ng tawad sa mga babae at nagkabati silang muli. Dumating ang araw ng torneo at nagtungo silang lahat sa arena. Habang si Elise ay dumating na may dalang baon para kainin nila pagkatapos ng mga laban. Agad nagulat ang lahat sa unang laban ni Will dahil ipinaris siya kay Ferren, ang dating kampyon. Hinugot ni Will ang espada niya, tumunog ang kampana, at sa isang kisap mata ay sumugod si Ferren at sinuntok ang sikmura ni Will gamit ang pommel ng espada at pinatulog siya sa loob lang ng isang segundo. Matapos magising, ay tahimik na bumalik si Will sa upuan at nakipagtiyaan na lang sa mga kaibigan habang nanunood ng natitirang laban. Si Erwin ay tuloy-tuloy na umusad sa sword category, si Ina ay nakaabante sa spears, si Luis ay umabot sa hand-to-hand combat ngunit natigil sa semifinals, at pinuri siya ni Bran dahil sa taas ng inabot niya kahit walang silbi ang magic fist style niya sa no magic tournament. Umabot si Ina sa finals ng spears, at ang kalaban niya ay ang binatang minsang gustong maging retainer ni Will. Nang makita siya, ay lalo itong ginanahan sa pag-aakalang nanunood si Will, at mabilis itong sumugod. Sabay sunod na saksak. Sinubukan ni Ina na sumagot ngunit naperi ang mga galaw niya at ginamit ng kalaban ang signature move nito na pinaikot ang sibat hanggang matanggal ang hawak ni Ina. Bumalik siya sa grupo at inamin ang pagkatalo at sinabing napakalakas ni RDE na nagmula sa pamilyang mga ngalakal at bihasa rin sa accounting at batas. Ngunit walang narinig si Will dahil tulog na naman siya sa sobrang pagod matapos niyang lutuin lahat ng pagkaing dala ni Elise. Meanwhile, ay nanalo si Erwin sa semifinals, ngunit nagtamo ng malalim na sugat sa balikat at ang susunod niyang kalaban ay si Ferren.
Binendahan siya ng mga babae habang hinihikayat ng mga opisyal na mag-forfeit, ngunit desidido na si Erwin na magpatuloy. Sinabi ng mga babae na alam nilang pinressure siya ni Bran ng mabibigat na salita at inamin ni Erwin na totoo iyon at natatakot siyang maging pabigat. Ngunit ipinakita ng mga babae ang baon na inihanda ni Will bilang patunay na hinding-hindi niya itatapon ang kahit sino. Kumagat si Erwin, tumayo, at idineklara na bilang miyembro ng team ni Will ay hindi uso ang umatras. Makalipas ang ilang araw, ay nagsimulang mag-training sina Erwin at Ina sa ilalim ni Feren, samantalang si Luis ay humiling kay Will na mag-training kasama siya at ang instructor niya, at laking gulat ni Will nang malaman na si Arms mismo ang guro. Pumayag si Will. At dito nagsimula ang panibagong yugto ng paglalakbay niya. Makalipas ang 3 taon, sa probinsya, ay patuloy pa ring naghihirap ang pamilya ni Will sa pag-aayos ng lupain nila habang sinusuri ni Kurt ang mga papeles sa buwis nang ipaalam ng asawa niya na may mga bisitang galing sa kabisera. Nagtaka siya kung bakit may pupunta roon, ngunit agad na inis nang marinig na may kinalaman ito sa bunso niyang kapatid na si Will. Sa mansyon, ay iniabot ng bisita ang liham mula sa Royal Auditor. At walang pakialam itong iniabot ni Kurt sa asawa niya sa pag-aakalang isa na namang imbitasyon iyon para sumali sa sambahayan ni Will, at sinabing wala siyang pakialam kung gaano nakasikat ang kapatid niya. Ngunit biglang napasigaw ang asawa niya matapos basahin ang sulat dahil nakasaad doon na namatay si Will habang nag-e-explore ng mga sinaunang guho. Ilang araw bago iyon, ay opisyal nang naging registered adventurer si Will, at masaya siyang nakawala sa mga tungkulin bilang noble. Ang una niyang misyon ay personal na kahilingan ng hari para imbestigahan ang ancient ruins. Pumasok sa guho ang team ni Will na si Bran ang gabay, at ipinaliwanag nito na marami ng adventurer ang ipinadala roon, ngunit walang bumalik, at kahit ang mga elite adventurer na isinugo para hanapin sila ay tuluyan ding naglaho. Akala ng guild ay may dragon na naninirahan sa loob ng mga guho. At walang mas babagay sa misyong ito kundi ang mga Dragon Slayer na pinamumunuan ni Will. Habang sumusulong sila, ay pinagalitan ni Will ang grupo dahil palagi silang nagtatago sa likod niya, ngunit iginiit ni Erwin na si Will lang ang may karanasan laban sa dragon, at isang hinga lang ng dragon ay siguradong ikamamatay na nila. Bago buksan ang pinto ng guho, ay gumamit si Bran ng detection magic, ngunit wala silang nakita sa loob ni bakas man lang ng mga nawawalang adventurer. Bigla na lang nakaramdam ng panganib si Bran at sumigaw na tumakbo sila. Pero huli na ang lahat dahil nagsara ang mga pinto at may magic circle na lumitaw sa ilalim ng kanilang mga paa na agad nagpigil sa kanilang galaw. Binalaan sila ni Bran na maghanda sa anumang mangyari dahil isa itong bitag na iniwan ng sinaunang sibilisasyong gumagamit ng makapangyarihang mahika. Isa-isa silang naglaho, at nang subukan ni Elise na hawakan si Will, ay bigla itong nawala, at ilang segundo lang, ay nawala rin siya. Nang magising sila, ay napunta sila sa ibang silid na may simbolong may nakasulat na reverse suspension. At inisip ni Bran na dinala sila ng teleportation sa pinakailalim ng guho, kaya ang tanging paraan lang ay umakyat palabas. Kampante si Luis dahil akala niya ay maaari silang i-teleport ni Will, ngunit ipinaliwanag ni Will na kailangan niya ng eksaktong kaalaman sa lokasyon at destinasyon, na imposible sa sitwasyon nila, kaya wala silang choice kundi umakyat. Sa susunod na palapag, ay mahigpit na kumapit si Elise kay Will at ngumiti siya upang pakalmayan ito. Pagpasok nila sa isa pang silid, ay biglang nagsara ang pinto at nagising ang mga golem na tagapagbantay. Handa na sanang gumamit ng malakas na spell si Will, ngunit pinigilan siya ng iba dahil hindi nila alam kung ilang palapag pa ang lalabanan, kaya kailangan nilang tipirin ang mana niya. Ang tatlo ang humarap sa mga golem habang sina Bran at Will ay sumusuporta gamit ang limitadong mahika. At pagkatapos ng laban, ay pinagaling ni Elise ang kanilang mga sugat. Napansin ni Ina ang mga kalansay sa dingding, at inakala ni Bran na iyon ang mga adventurer na naunang nawala. Ang susunod na hagdanan ay puno rin ng mga golem, kaya paulit-ulit silang lumaban, palapag matapos ang palapag. Sa labas ng guho, ay 5 araw na ang lumipas at nagsimulang mag-alala ang hari at si Arms, habang ang mga noble ay nagbubulungan na malamang patay na si Will, at sa totoo lang, ay marami ang natutuwa sa ideyang iyon. Nang dumaan ang pari, ay nagkunwari silang nag-aalala para sa apo nito, ngunit sinabi niyang buhay pa sina Will at Elise. Malapit doon, ay nakikinig ang isang noble na nagngangalang Rokner habang may nagtatanong kung sino ang nagpakalat ng chismis ng pagkamatay ni Will. Ang totoo, ay galing ito sa isang noble na gustong ma-promote bilang commissioner at nagpadala pa ng sulat kay Kurt para ipahayag ang pagkamatay ni Will sa pag-asang mapunta sa mga anak niya ang titulo. Samantala, sa loob ng guho, ay halos bumigay na sa pagod ang grupo matapos ang 5 araw na walang tigil na labanan, ngunit pilit na nagpapakamasayahin si Will habang kumakain kasama si Elise, at 2 oras lang silang natutulog sa pagitan ng laban at pahinga.
Habang tumatagal, ay lalong lumalala ang pagod at mga sugat nila, at sa susunod na silid, ay mas malawak ito at puno ng mas maraming golem. Pinagaling ni Elise si Erwin na nagsimulang matakot na baka doon na sila mamatay, ngunit pinalakas niya ang loob nito at nangakong hindi pa siya pwedeng mamatay, lalo na at hindi pa niya natatalo si Farron balang araw. Bago pumasok sa susunod na palapag, ay sinabi ni Elise kay Will na dapat na silang tumakas at pagsisisihan niyang hindi siya agad nagpakasal kay Will kung doon sila mamamatay, kaya nagpatuloy sila. Laking gulat nila nang makita ang isang napakalawak at walang laman na silid. Ngunit nanatiling alerto si Bran, at sa malayo ay nakita niya ang isang higanteng estatwa na unti-unting gumalaw at ibinuka ang mga pakpak nito, isa pala itong golem dragon. Agad nagcast si Bran ng barrier, at sinalakay sila ng dragon habang pinalakas ni Will ang panangga gamit ang mahika. Biglang may mga golem na lumabas sa mga gilid at inatake si Ina, at patuloy silang napalibutan mula sa lahat ng direksyon. Habang hinaharang ni Will at Bran ang dragon, ay lumalaban sina Erwin at Louis sa mga papalapit na golem. At desperadong pinagaling ni Elise si Ina hanggang maubos ang lahat ng mana niya, pati na ang laman ng magic ring. Alam ni Will na kapag tumagal pa ang laban, ay mauubusan sila ng mana at papatayin silang lahat ng dragon, kaya nagpasya na siya na mismo ang tatapos dito. Nag-alinlangan si Bran dahil parang mithril ang katawan ng dragon, ngunit pinili niyang magtiwala at ibinigay ang natitira niyang mana kay Will. Sinalubong ni Will ang hininga ng dragon ng isang napakalakas na spell. At bumagsak si Bran na masaya dahil nakita niya kay Will ang anyo ni Alfred. Mag-isa na hinarap ni Will ang dragon, ngunit halos lamunin siya ng lakas nito, at ramdam niyang unti-unti siyang nawawala, kaya humingi siya ng tawad sa mga kaibigan niya. Biglang sumigaw si Elise na gagamitin niya ang Miracle Light, at sa isang iglap, ay hinalikan niya si Will bago bumagsak. Naramdaman ni Will ang biglang pag-alo ng mahika sa katawan niya at sumabog ang kapangyarihan niya sa isang huling atake na tuluyang nagpabagsak sa dragon. Sa pagkamatay nito, ay tumigil ang lahat ng golem at nailigtas sina Will at Elise na kapwa na wala ng malay. Makalipas ang ilang oras, ay nagising si Will at narinig sina Louis at Ina na pinag-uusapan ang laban, dahil ang Miracle Light ay kayang magbalik ng lakas at sa bihirang pagkakataon ay mana rin, ngunit hindi naman kailangan ng halik. Kaya sinadya yun ni Elise dahil ayaw niyang mamatay nang hindi nahahalikan ng lalaking mahal niya. Nang magising silang magkasama, ay sumama sila kay Bran na sinusuri ang paligid at napagtanto niyang ang lumikha ng guhong ito ay isang sikat na sinaunang mage na dalubhasa sa paggawa ng magical devices, at malamang ay ginawa ang lahat ng ito bilang pagsubok kung sino ang karapat-dapat sa mana nito. Saka sila tinawag ni Erwin na puno ng excitement. Isang napakalaking tuklas ang bumungad sa kanila. Isang dambuhalang shipyard na puno ng mga sinaunang airship na eksaktong kapareho ng mga prototype na ginagamit ng kaharian sa modernong disenyo, at nang pindutin ni Erwin ang isang button, ay bumukas ang pader at sa wakas ay nakita nila ang daan palabas ng sinaunang guho. Dahil sa pagkakatuklas ng 7 ancient airship sa loob kasama ang mga magic stone na nagbibigay buhay sa mga ito, ang mga golem beast at ang naiwan na pananaliksik, bawat miyembro ng grupo ni Will ay ginantimpalaan ng tig 2 milyong gold coins. Na sapat para hindi na sila mag-alala sa pera habang buhay. Pagkatapos nito, ay sinabi ni Will kay Arms na aalis na sila sa capital at doon na mag-focus sa Duce. Ipinangako ni Arms na hahanapin ang nagpakalat ng chismis tungkol sa pagkamatay ni Will, na ikinagulat ni Will dahil wala siyang kaalam-alam habang nawawala siya. Doon nila napagtanto na maraming noble ang naiinggit sa tagumpay ni Will at sinisira siya sa pamamagitan ng masasamang balita. Sinabi ni Ina na pati ang sobrang lapit ng grupo kay Will ay ikinaiinis ng mga noble, at ngayong may tig 2 milyong gold coins na sila, ay mas lalo silang magiging target. Para maiwasan ito, ay napagpasyahan nilang gamitin ang guild system at ilipat ang buong reward kay Will imbes na hati-hati. At dahil fiancé na ni Will si Elise, ay inalok din niya ang lahat ng ari-arian niya, kaya sa isang iglap ay naging mas mayaman si Will ng 10 milyong gold coins. Samantala, si Rock, ang noble na gustong mamatay si Will, ay nagdaos ng lihim na pagpupulong kasama ang iba pang noble upang pag-isahan siyang pabagsakin. Sa labas ng mansyon ni Will, ay may isang babaeng nakahod na tahimik na nagmamasid habang kumakain sila ng bisket sa loob. May naramdaman si Will sa bintana, ngunit nang tumingin siya, ay wala na. Gayunpaman, ay napagpasyahan niyang kailangan na nila ng bantay sa mansyon, lalo na at marami na ang galit sa kanya, kaya iminungkahi ng lahat na kunin na si Rod, ang spear wielder na 3 taon nang gustong maging lingkod ni Will. At nang pumayag si Will, ay umiyak si Rod sa sobrang tuwa. Muli na namang nakaramdam si Will ng presensya sa labas, ngunit naglaho agad ang babae. Kalaunan, ay sinubukan ulit ng babae na manmanan sila, at ngayon ay naramdaman na ng lahat ang presensya niya, kaya tumakbo si Louis sa bintana at hamarang si Erwin sa pagitan nito at ni Will, ngunit wala na ang especially iya.
Nangako si Rod na huhulihin niya ito at pinayuhan si Will na umalis na agad ng capital, pero sinabi ni Will na may tatapusin pa siya. Tumakbo palayo ang especially Iya patungong lungsod, at kinahapunan ay pumunta si Will at ang grupo sa Magic Guild na nag-aaral ng teleportation spell na natuklasan niya sa guho. Sinalubong sila ng Guildmaster na si Lucas at ipinakita ang bagong magic circle na kayang mag-summon ng kahit anong maisip ng caster. Nagbiro si Erwin na magiging paborito ito ng mga magnanakaw at sinubukan mismo ni Will. Pumikit siya at nag-focus, ngunit ang lumabas ay isang witch outfit at ang mismong witch ang nanampal sa kanya habang pilit niyang ipinapaliwanag na na-distract lang siya. Sa ikalawang subok ay nagtagumpay siya at napakalakas ng liwanag na lumabas na senyales na napakalaki ng nasummon niya. Nakita ng especially Iya ang grupo na lumabas ng guild na may dalang napakalaking kariton, ngunit bigla na lang nag-teleport si Will pauwi. Sa labas naman ng estate ni Rock ay nakita ni RDE ang mga noble na patuloy sa kanilang plano at nakita si Rock na tumatawa mula sa bintana. Bumalik ang especially Iya sa mansyon ni Will at nakita siyang may handaan bilang pamamaalam at pasasalamat kina Duke Amdes, Arms, Bran, at pati kay Priest Hall. Inilabas ni Will ang isang napakalaking platter ng tuna sushi na siya mismo ang nag-summon at ipinakita kung paano ito kainin sa toyo na ilang taon niyang pinaghusayan. Habang nag-e-enjoy ang mga bisita, ay patuloy na nagmamasid ang especially Iya at doon sinabi ni Rod kay Will na si Rock ang nagpakalat ng balita ng pagkamatay niya. Ipinaliwanag niyang ginawa ito ni Rock para siraan ang kapatid nitong si Rookner na malapit kay Will at para manipulahin ang pamilya ni Will. Mabuti na lang at may plano si RDE na abalahin ng Royal Auditor at dahil dito ay kumalat ang chismis na si Rock mismo ang nagpakalat ng kasinungalingan kaya siya ang nasummon ng palasyo. Bahagi ito ng ganting hakbang ni Rod na labanan ng kasinungalingan gamit ang mas malaking kasinungalingan. Ibinunyag din ni Rod na siya pala ang illegitimate son ni Rock. Maya-maya ay dumating si Elise na may dalang mas maraming tuna, ngunit hindi na nakapigil ang especially Iya at bigla siyang pumasok sa mansyon. Tinangka siyang pigilan ni Erwin, ngunit itinapon lang siya nito. Lumapit ang babae kay Will at tahimik na kumain ng sushi bago pumasok si Lord Edgar, ang general ng kaharian, at ipakilalang anak niya ang babae na si Wilma. Ipinaliwanag ni Wilma na buong araw niyang inoobserbahan si Will kung kaya ba siyang pakainin at masayang sinabi na pasado siya sa test. Agad siyang umalis kasama si Elise para maghanap pa ng pagkain. Humingi ng paumanhin si Lord Edgar at sinabi ni Bran na mukhang may hero syndrome si Wilma na dahilan ng walang tigil na pag-generate ng mahika at sobrang lakas at gutom nito. Agad siyang kinagiliwan ni Naina at Elise at gustong pakainin ng mas matatabang tuna. Hiniling ni Lord Edgar na kunin ni Will si Wilma bilang personal guard at posibleng bride, ngunit tumanggi si Will at sinabing gusto lang niyang magpatuloy sa pagiging adventurer sa Duce. Doon napansin ni Lord Edgar ang isang bagay at tinanong si Duke Amdes kung talagang papayagan niya si Will na malayang mangaso ng mga halimaw. Tumingin si Duke Amdes kay Will at sinabing may espesyal siyang misyon na inihanda para sa kanya. Ilang araw ang lumipas pero nakatitig pa rin si Kurt sa liham na nagbabalita raw ng pagkamatay ni Will. Nakasaad din doon kung paano niya mamanahin ang titulong iniwan di umano ng anak niya. Napatawa siya sa biglaang swerte hanggang biglang mapasigaw ang asawa niya matapos may makita sa labas. Paglingon ni Kurt ay naroon si Will kasama ang mga kasamahan niya, buhay at nakatayo sa harap niya. Naupo sina Will, ang team niya, at si Bran para sa isang pagpupulong at ipinaliwanag nila na 15 taon na ang nakalipas ng manguna ang dating duke sa isang ekspedisyon sa kanilang enchanted forest para maghanap ng mga halamang gamot. Nauwi iyon sa trahedya at 2,000 sundalo ang namatay. Ang mga sundalong iyon ay naging mga zombie at si Will ang inatasan ng kasalukuyang duke para linisin at papuripikahin sila. Napunta ang usapan sa monster management at dahil sakop ni Kurt ang enchanted forest ay may bahagi siya sa mga resources na makukuha roon. Ipinaliwanag ng accountant na si Chloe na 30% ang standard share pero iginiit ni Kurt ang 50%. Sobra yon, lalo na nang sabihin ni Bran na handa silang isauli ang mga personal na gamit ng mga namatay na sundalo sa mga pamilya nila. Sinubukan ni Herman, na pangalawang kapatid, na pakalmayan si Kurt pero ayaw nitong umatras. Sinabi pa niyang kakaunti lang naman daw ang pag-aari ng mga sundalo at tapos na raw ang mga libing nila. Pumasok si Elise at ipinaliwanag na walang saysay ang libing kung hindi nalilinis ang mga katawan, kaya handa siyang magsagawa muli ng mga seremonya pagkatapos ng misyon. Kinutya siya ni Kurt at inakusahan na pera lang ng simbahan ang habol niya. Nagalit si Erwin at muntik na siyang suntukin pero mabilis na namagitan si Will para pigilan ang gulo. Pinaalala ng iba na nakikipag-usap sila sa Lord at hindi sa tagapagmana. Muntik na namang sumabog si Kurt pero natigil ang tensyon nang biglang umingay ng malakas ang sikmura ni Wilma.
Nang gabing iyon ay nagkaroon ng lihim na pulong si Kurt kasama ang mga lalaki ng rehiyon. Masaya sila dahil sa wakas ay malilinis na ang mga anak at kapatid nila at makakahanap ng kapayapaan, pero iginiit ni Kurt na negosyo lang ang pakay ni Will at hindi pagbisita sa pamilya. Samantala, kumakain ng hapunan ng grupo sa bahay at ipinaliwanag ni Herman kay Will na lalong naging balisa ang nakatatanda nilang kapatid mula nang umalis siya. Palaging takot si Kurt na balang araw ay babalik si Will at kukunin ang posisyon niya. Dumating ang asawa ni Herman na si Marlene, dala ang pagkain, at pinagalitan siya dahil hindi man lang inalok ng inumin si Bran, tumanggi si Bran. Hinikayat ni Marlene si Will sa misyon niya at ibinunyag na ang lolo niya ay isa sa mga namatay sa ekspedisyon 15 taon na ang nakalipas. Nangako si Will na ibabalik ang mga gamit ng lolo niya, nagpasalamat siya at sinabing umaasa siyang balang araw ay si Will ang maging tagapagmana. Doon nagsimulang mag-alala ang grupo na baka nadadamay sila sa politika ng mana. Kinabukasan ay pumasok ang team ni Will sa Enchanted Forest para simulan ang misyon at nilate nila ng malakas ang mga patay na sundalo. Kahit limitado ang isip ng mga zombie ay naintindihan nila ang insulto kaya nagsimula silang lumitaw. Nagcast si Elise ng Magic Circle at sabay silang nagtaas ni Will ng Purification Barrier. Kapag tumawid ang mga zombie ay agad silang naglalaho. Nakaramdam ng kawalang silbi si Erwin dahil parang ginagawa ng barrier ang lahat pero sinabi ni Bran na bahagi rin ng trabaho ang pagkuha ng mga gamit ng mga patay. Nagpatuloy sila hanggang sa halos maubos ang undead at kahit ang dating duke ay lumitaw at nalinis ng Dom Aikit sa barrier. Tanging ang lolo ni Marlene ang natira. Habang naghihintay sila ay biglang umatake ang isang wyvern, pinabagsak iyon ni Wilma sa isang hampas at nag-activate ang purification magic. Maya-maya ay lumitaw ang napakaraming patay na hayop at sabay-sabay silang umatake. Kumilos ang team bilang isa at winasak ang lahat ng sumulpot. Lumipas ang ilang oras at inabot sila ng matinding pagod, humina ang purification magic at saka lumitaw ang lolo ni Marlene. Pero laking gulat nila nang magsalita ito. Nag-evolve na pala siya bilang isang leech. Tinanong niya kung kamusta ang apo niya at ipinaliwanag ni Will na ligtas ito, may asawa na, at siya pa rin ang may kontrol sa asawa niya. Nasiyahan ng leech, ibinagsak ang espada, at hinayaang linisin siya ni Elise. Matapos ang misyon ay ibinalik nila ang lahat ng gamit ng mga patay sa mga pamilya. Nagpasalamat ang mga taga-baryo kay Will pero biglang dumating si Kurt para mag-anunsyo at inutusan ng mga tao na isuko ang lahat ng armor at armas na nakuha nila. Nagprotesta ang mga taga-baryo dahil gusto nilang ilibing ang mga iyon kasama ng alaala ng mga mahal nila na hindi nila nailibing noon. Iginiit ni Kurt na kailangan niya ang metal para gawing mga kasangkapan sa bukid. Para mapagbigyan ng magkabilang panig, nag-summon si Will ng isang napakalaking block ng bakal at ibinigay iyon kay Kurt. Nainis si Kurt pero dahil aalis na rin naman si Will, umalis siya nang hindi na nakipagtalo. Nangako si Duke Amdas kay Will na iimbestigahan at ibabalik ang anumang gamit na hindi pa natutukoy ang may-ari. Nakahinga ng maluwag si Will at inisip na tapos na sa wakas ang misyon at baka makaiwas na siya sa gulo ng pamilya, pero binalaan siya ng Duke na manatiling handa. Habang umaalis ang grupo, pinanood sila ni Duke Amdes at Rockner mula sa malayo at sinabing nagpapatuloy pa rin ang plano nila. Nang makabalik ang team, tinanong sila ng accountant kung dadalo sila sa libing. Kinabukasan, pinangunahan ni Elise ang seremonya at lalo pang nagalit ang mga taga-baryo kay Kurt na hindi man lang dumalo sa libing ng sarili niyang mga tao. Nang gabing iyon ay nagkaroon ng malaking handaan bilang parangal sa mga yumao. Inalok ng alak si Will pero tumanggi siya at iginiit na ibigay iyon kay Bran na tumanggi rin, kaya nagulat si Will. Kalaunan, dumating ang asawa ni Kurt na si Emily kasama ang mga anak nila para magbigay galang. Hinangaan ng mga bata si Will at hiniling na magkwento siya. Nag-perform sina Ina at Luis ng presentasyon tungkol sa mga nagawa ni Will noon at pagkatapos ay binigyan niya ang mga bata ng mga matamis na siya mismo ang gumawa. Nang matapos ang handaan, muling kinausap ng accountant si Will at hiniling na siya na ang maging bagong tagapagmana ng rehiyon. Napatigil si Will sa gulat pero iginiit ng accountant na iyon ang gusto ng mga tao dahil wala raw silang kinabukasan sa pamumuno ni Kurt. Sinabi ni Will na gusto lang niyang maging adventurer pero sinabi ng village chief na maaari naman siyang magtalaga ng taong tulad ni Rod para sa pang-araw-araw na pamamahala. Akala ni Will ay posible pa rin siyang mag-adventure kahit maging lord ng rehiyon pero biglang lumitaw si Bran at sinabi na iyon din mismo ang kagustuhan ng royal family. Nang gabing iyon, ibinunyag ni Bran ang totoong plano ng hari, matagal nang gusto ng hari na paunlarin ang mga lupain sa timog, pero mahihina ang mga namumuno roon at ang kasalukuyang tagapagmana na si Kurt ay walang kakayahan at makitid ang isip. Hindi pwedeng pilitin ng hari ang ama nilang magretiro dahil magagalit ang ibang maharlika, kaya mas malinis na plano ang ginawa niya, ibalik si Will sa tahanan, udyukan si Kurt na gumawa ng krimen, at saka pilitin ang ama na mag-early retirement bilang pananagutan.
Sa sandaling magretiro ang ama, natural na magiging kahalili si Will, isa ng bayani at minamahal ng mga tao. Hindi uminom ng alak si Bran buong gabi para manatiling alerto dahil alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Kurt, pati ang napakalaking perang kinita ni Will ay bahagi rin ng plano bilang pondo sa pagpapaunlad ng lupain. Kinabukasan, ikinwento ni Will ang lahat sa team niya. Nalito sila, hindi kailanman kinwestiyon ni Will ang utos ng hari, pero nag-iba ang pakiramdam nila nang makita siyang nakikipaglaro sa mga pamangkin niya dahil ang pagiging ruler ay mangangahulugang mawawala ang kinabukasan ng mga batang iyon bilang maharlika. Sa kasamaang palad, narinig ng accountant ang lahat. Nang gabing iyon, pinutol ng mga taga-baryo ang hapunan ni Will at nagmakaawa silang tanggapin niya ang posisyon ng tagapagmana bago siya umalis. Napansin ni Bran ang accountant na nagmamanman sa mga palumpong at hinarap niya ito. Binalaan niya na galit ang hari kapag nakikialam ang mga karaniwang tao sa mga plano ng korona, at kahit chismis lang naaalis si Will ay mapanganib na. Umalis ang accountant pero nagbigay ng babala tungkol kay Amelie na asawa ni Kurt, at tama ang babala niya. Nang gabing iyon din, narinig ni Amelie si Kurt na inuutusan ng mga loyal niyang taga-baryo na parusahan ang sinumang susuporta kay Will. Pagsapit ng umaga, hindi pa rin makapagpasya si Will hanggang sa umamin si Bran ng huling katotohanan. Kapag tinanggap ni Will ang posisyon, hindi lang basta tatanggalin si Kurt kundi tuluyang aalisin para maiwasan ang mga susunod na gulo. Sa susunod nilang pag-uusap, sinubukan ni Will ang huling beses na makipagkasundo, humiling siya ng ilang lupain na hindi pa ni-develop at nangakong tutulungan si Kurt na sumikat at susuportahan siya sa pera. Pwedeng umangat ang magkapatid at umunlad ang buong rehiyon. Pero umatras si Kurt na may halong pagkasuklem. Naniwala siyang niloloko lang siya ni Will at unti-unting inaagaw ang kapangyarihan niya. Inutusan niyang umalis agad si Will. Sa labas ng estate, nakaharap ni Will si Amelie at inamin niyang kahit anong kompromiso ang ialok niya ay may masasaktan pa rin, ang gusto lang niya ay daang walang mapapahamak, pero ngayon ay lubos siyang naliligaw. Nakita ni Amelie ang katapatan sa mga mata niya at umamin na ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng mga anak niya. Matagal na niyang sinusubukang ailapit ang mga bata kay Will para maawa ito sa kanila pagdating ng araw. Tahimik na nagpasalamat si Will at umalis, ng gabing iyon, tuluyan nang nagpasya si Will. Tatanggapin niya ang posisyon, pero isinumpa niyang walang mamamatay kahit si Kurt pa. Sumang-ayon agad ang team niya. Kinabukasan, nagbukas sila ng mga tindahan sa bayan, si Will para sa mga spices, si Luis sa mga damit, si Ines sa mga handcrafted na produkto, at si Erwin sa mga armas. Agad dinagsa ng mga tao ang mga tindahan at nagpanik ang mga tauhan ni Kurt dahil nawawala ang mga customer nila. Nagreklamo sila kay Kurt at tinanong pa kung pwede na lang bang patayin si Will, pero tumanggi siya dahil alam niyang isang mage si Will at tiyak na mauuwi iyon sa instant na pagkawasak. Nang bumalik ang mga tauhan ni Kurt sa nayon, napaligiran sila ng grupo ni Will. Walang sinaktan at sa halip ay inalok pa sila ni Will ng pera at training materials para pagandahin ang mga negosyo nila, sapat iyon para tuluyang kumampi ang lahat laban kay Kurt. Samantala, naghahanap sina Will at Rod ng ligtas na matitirhan para kay Amelie at sa mga anak niya kapag tuluyan ng bumagsak si Kurt. Ang plano para kay Kurt ay ipadala siya sa simbahan para magmukhang awa ang pagtanggal sa kanya at hindi pagpatay. Ang kailangan na lang ni Will ay kumbinsihin ng pari. Kasabay nito, humihiling ng pagpupulong ang mga maharlika sa buong rehiyon dahil malapit kina Will sina Duke Amdes at Rockner at gusto ng mga mababang noble na makakuha ng pabor bago mahuli ang lahat. Pero may isa pang balak na gumagalaw, si Rock, na dating nagplano laban kay Will, ay nagbigay ng isang misteryosong artifact sa kanyang alagad at inutusan itong dalhin kay Kurt. Makalipas ang ilang araw, nagngit-ngit si Kurt nang iisa lang ang dumalo sa pulong niya dahil ang lahat ay kumampi na kay Will. Kahit ang huling taong iyon ay umamin na inalok siya ni Will ng training sa kabisera, mabilis siyang umalis at iniwan si Kurt na nag-iisa, napalibutan, walang kapangyarihan, at baliw na sa paranoia, tuluyan nang nabaliw si Kurt. Kinuha niya ang kutsilyo at balak patayin si Will pero pinigilan siya ng alagad ni Rock. Ipinaliwanag nitong walang silbi ang kutsilyo at inilabas ang artifact na tinawag na Dragon Flute. Makalipas ang ilang araw, naramdaman ni Bran na mag-isa papunta si Kurt sa gubat kung saan sinadyang magpakalat ng chismis ang team ni Will para painan siya. Nang magkaharap sila, inutusan ni Kurt ang mga tauhan ni Will na umalis, inakusahan niya si Will na ninanakaw ang tagumpay at karapatan niya bilang tagapagmana. At saka ipinakita ang Dragon Flute. Agad nakaramdam ng panganib si Bran dahil ayon sa alamat, kaya nitong tawagin ang lahat ng dragon sa kalapit na mga bundok at hindi sapat ang magic ni Will para pigilan iyon. Sinubukan ni Elise na kausapin ang puso ni Kurt pero wala na siyang pakialam sa mga taga-baryo. Sinabi niyang ipinagkanulo siya ng mga ito at makakabuo siya ng bagong pamilya matapos maging bayani at angkinin ang estate ni Will. Sinubukan ni Bran na basagin ng plauta pero ni hindi man lang ito nabitak.
Hinay pa nito ni Kurt at laking gulat niya nang walang dumating na dragon. Sa halip, nagtipon ng mga madidilim na espiritu sa paligid niya. Doon naunawaan ni Bran ang katotohanan, hindi ito ang alamat na dragon flute kundi ang flute of evil na sumisipsip ng masamang damdamin sa paligid at nagbibigay ng lakas para talunin ang kalaban, kapalit ng unti-unting pagiging isang undead na halimaw. Sa isang iglap, tuluyang nagbago ang lahat ng ang katawan ni Kurt ay pumilipit at naging isang napakalaking spirit-bound creature. Nilamon ng dilim ang isipan niya habang itinatutok ang kumikislap ng mga mata kay Will. Sigaw ni Bran na gamitin na agad ang holy magic dahil matagal nang patay si Kurt. Sumugod ang halimaw, at sinalag ni Elise ang unang atake gamit ang barrier, handa pa siyang ialay ang sarili. Hinihiling ni Will ang personal na karapatang magtalaga ng noble titles mula sa 12 bakanteng titulo matapos ang pagkamatay ni Rock. Nagalit ang hari, pati sina Edgar at ang High Priest. Ipinagtanggol ni Duque Amdes si Will habang inakusahan siya ng iba na pinapalakas ang kapangyarihang politikal ng lupain niya. Nakialam si Arms at hinikayat si Will na bawiin ang hiling, saka agad humiling ng bahagi ng lupain para sa sarili niya. Pinatigil ng hari ang pagtatalo at tinanggihan ng kahilingan ni Arms. Sabay iginiit na si Will lamang ang mamamahala sa mga lupain. Kasabay nito, palihim na sinenyasan ni Arms si Will na matagumpay ang plano at napatunayan ang talino at lakas niya. Pinagkalooban ng hari si Will ng karapatang magtalaga ng 2 noble titles at itinaas ang ranggo niya bilang count. Pinuri niya ang lahat sa galing ng pag-arte, maliban kay Arms na masyadong halata. Natawa si Arms dahil alam niyang nabisto siya. Pagbalik sa probinsya, sinabi ni Will kay Amelie na balak niyang ibigay ang 2 noble titles sa mga anak niya kapag nagkaedad na ang mga ito. Nagpasalamat siya at alam niyang balang araw ay mauunawaan ng mga bata na ang sinapit ng ama nila ay bunga ng sarili nitong mga desisyon. Sinimulan ni Will ang pagpapaunlad ng mga bagong lupain, pinalawak ang teritoryo, nagtayo ng mga bagong pasilidad para sa simbahan, at binalangkas ang mga distrito na pamamahalaan ni na Rockner, Edgar, at Amadeus bilang kapalit ng suporta nila sa mga noble titles. Nagdisenyo pa siya ng isang buong pabrika para sa paggawa ng toyo. Araw-araw ay may bagong hiling ang mga kasama niya. At unti-unti ay tunay na nasiyahan si Will sa bago niyang buhay bilang maharlika. Tuwing gabi, nakaupo siya kasama ang mga kaibigan sa hapagkainan, payapa at kontento sa wakas. Dito nagwakas ang kwento ni Count Will, ang mga pagsubok na hinarap niya at ang mga pakikipagsapalaran niya.